Sa baryo kung saan ang mga alamat ay tila buhay, bumalik si Tita Lani upang isalaysay ang kwento ng isang white lady na may mas malalim na koneksyon sa kanyang pamilya. Sa kalagitnaan ng gabi, ang iyak ng isang babae ay nagmumulto, nagdadala ng takot at misteryo sa mga nakakarinig. Ang mga tao ay nagtataka kung ito ba'y kaluluwa ng nawawalang lola ni Tita Lani na nagdadala ng hinanakit mula sa kanyang trahedyang nakaraan. Pakinggan ang kwento ng paghahanap ng hustisya at kapayapaan habang si Tita Lani ay sumusubok na bigyang linaw ang mga lihim ng kanilang baryo at ng kanyang pamilya. Ako po si Tita Lani, dating mamamahayag pero ngayon ay semi-retired na. Bumalik ako sa probinsya namin para sa isang proyekto. May nag-alok kasi sa akin na magsulat ng libro tungkol sa mga alamat. Isa sa mga naisip kong isama ay yung tungkol sa white lady. Pero hindi yung white lady na alam ng karamihan, kundi yung white lady na nakaraang taon lang ay nagparamdam sa amin dito sa baryo. Pagdating ko rito ay may narinig ako na iyak ng babae. Sabi ng mga tao ilang araw na raw na ganun. Mga 11:00 ng gabi ay maririnig yung iyak na yon. Hindi raw nila alam kung saan nanggagaling. Basta maririnig mo na lang kahit nasa loob ka ng bahay. Nakakatakot daw yung iyak dahil parang nanggagaling sa lahat ng direksyon. Hindi mo matukoy kung saan nanggagaling. May mga nagsabi na baka raw may nawawalang babae at naghahanap ng tulong. May nagsabi naman na baka may babaeng pinatay at naghahanap ng hustisya. Pero ang pinakakinatatakutan ng lahat ay baka multo ang nag-iiyak na yon. Naalala ko tuloy yung alamat ng white lady na pinapaniwalaan sa ibang lugar na kapag daw may nag-iiyak na babae sa gabi ay isa yung multo na naghahanap ng katarungan. Kaya lang sa pagkakaalam ko ay wala namang ganoong white lady sa lugar namin. Hanggang sa may nagkwento sa akin na ang white lady na nagmumulto sa lugar namin ay ang lola ko mismo na nawala sa araw ng kasal niya. Ang balitang ito ay nagdulot ng matinding emosyon sa akin, lalo na't hindi ko na siya naabutan. Kaya lang ay hindi na siya nakita pa ng mga kamag-anak namin. Ang sabi ay tumakas daw ito kasama yung ibang lalaki. Pero hindi naman daw yun gagawin ni Lola dahil mahal na mahal niya yung mapapangasawa niya. Sa katunayan ay buntis na siya nung araw ng kasal nila. May mga nagsabi na baka raw dinukot siya ng mga aswang dahil gusto nilang kainin yung dinadala niya. May nagsabi naman na baka mga tikbalang ang kumuha sa kanya. Pero ang pinakapaniniwalaan ng lahat ay pinatay si Lola ng mga taong naiinggit sa kanya. Dahil napakaganda niya at napakabait, maraming may galit sa kanya. Maraming taon na ang lumipas at hindi na nalaman pa ng pamilya namin kung ano ang nangyari kay Lola. Hanggang sa unti-unti na siyang nakalimutan. Pero ngayon ay heto at bumalik ang alaala niya. Ang sabi ng mga tao ay baka raw si Lola yung nag-iiyak na babae, kaya lang ay hindi naman siya nagmumulto noon. Bakit ngayon pa? May mga nagsabi na baka raw may nangyari sa lugar kung saan siya pinatay at nagalit si Lola, kaya siya nagmumulto. Naisip ko na baka magalit pa si Lola kung malalaman niya na nawala na yung alaalang iniwan niya sa amin. Kaya naman naghanap ako ng mga lumang larawan at dokumento na may kinalaman sa kanya. Mabuti na lang at may nakita pa ako na lumang larawan ni Lola na nakasuot ng damit pangkasal. Sabi ng nakakita sa larawan na yon, kamukha raw ni Lola yung white lady na nagmumulto sa ibang lugar. Kaya lang ay hindi raw ito nag-iiyak, nagpapakita lang sa mga dumadaan sa madilim na kalsada. Nagpatawag kami ng espiritista para makausap si Lola at mapatahimik siya. Sabi ng espiritista ay may gustong iparating si Lola, kaya siya nag-iiyak. Kailangan daw namin siyang pakinggan para mapatahimik siya. Pero sabi ng mga kamag-anak namin ay hindi na lang namin pakinggan si Lola. Baka raw kasi ay may mangyari pa sa amin. Sabi ko naman ay hindi naman kami dapat matakot sa kanya dahil kamag-anak namin siya. Nagalit pa nga ako dahil parang wala silang pakialam sa nangyari kay Lola.
Kaya siguro nagmumulto siya ay dahil sa mga ganitong pag-uugali. Kaya naman sa tulong ng espiritista ay kinausap namin si Lola. Nakiusap kami na itigil na niya ang pag-iiyak dahil natatakot ang mga tao. Pero sabi ni Lola ay hindi raw siya titigil. Hanggang sa may maglakas ng loob na makinig sa kwento niya, hindi raw siya matahimik. Dahil hindi niya alam kung sino sa mga kamag-anak niya ang magtutuwid ng pagkakamali na ginawa sa kanya. Dahil sa puntong yon ay nagalit na yung mga kamag-anak namin at sinabihan si Lola na tumigil na dahil pinagtatawanan na kami sa buong baryo. Pero hindi pa rin tumigil si Lola. Halos gabi-gabi ay maririnig yung iyak niya hanggang sa may mga nagsabi na nagpakita na raw si Lola sa kanila. Nakasuot daw ito ng duguang damit pangkasal pero hindi na raw ito nag-iiyak. Sa halip ay sinisigawan sila nito na, "Pakinggan niyo ako." May mga nagsabi pa na pinuntahan sila ni Lola sa bahay nila at doon nagpakita. Natakot ako dahil baka puntahan din ako ni Lola. Pero sa isip ko ay hindi naman niya gagawin yon dahil kamag-anak niya ako. Kaya lang, ay ako pa pala yung mismong pupuntahan ni Lola. Pauwi ako noon galing sa bayan. Madilim yung kalsada at ako lang yung sasakyan na dumadaan. Bigla na lang may sumulpot na babae sa harapan ko. Natulala ako at hindi ko na nagawang magpreno. Nung mauntog ako sa manibela, biglang naglaho ang babae sa harapan ko. Ngunit sa paglingon ko, nakita ko siyang nakaupo sa passenger seat, ang kanyang mga matay puno ng luha at kalungkutan. Ang kanyang presensya ay nagdulot ng malamig na kilabot sa aking buong katawan at naramdaman ko ang bigat ng kanyang hinanakit at bighati. Sabi niya, "Pakinggan mo ako." Napapikit ako at nagdasal. Sabi ko ay makikinig ako sa kwento niya. Isusulat ko ang lahat at ipapabasa sa lahat ng tao na makakakilala sa kanya. Sabi ko ay bibigyan namin ng hustisya ang pagkamatay niya. Basta tumigil na siya sa pag-iiyak. Pagmulat ko ay wala na si Lola. Hindi ko alam kung paano ako nakauwi. Pero pagdating ko sa bahay ay nagsuka ako ng nagsuka. Kinabukasan ay nagpunta ako sa lugar kung saan naganap yung insidente. Anibersaryo ng pagkawala ni Lola nung araw na yon. Sabi ng mga nakakaalala pa ay doon daw sa may malaking puno ng akasya. Nakita ng huling naglalakad si Lola. Nag-alay ako ng kwintas na gawa sa sampagita. Paborito raw kasi ni Lola yon. Nakiusap ako na sana ay matahimik na siya. Napansin ko na parang napakatahimik ng paligid. Parang ako lang ang tao sa mundo. Naramdaman ko na tinanggap ni Lola yung alay ko. Umalis ako na may pag-asa na sana ay natapos na ang lahat. Nagsulat ako ng maikling kwento tungkol kay Lola at sa mga pangyayari na naglalayong ibigay ang katarungan sa kanyang pagkamatay. Pinabasa ko ito sa mga kakilala ko at sa mga hindi kakilala upang maibahagi ang kanyang kwento at maipaalam sa lahat ang madilim na nakaraan ng aming baryo. Ang kwento ay naging usap-usapan at unti-unting nagkaroon ng pag-unawa ang mga tao tungkol sa mga nangyari. Akala ko ay tapos na ang lahat, ngunit sa aking pag-alis papuntang Maynila, muli kong narinig ang iyak ni Lola. Ang kanyang tinig ay tila isang paalala na ang kanyang kwento ay hindi pa lubusang natatapos. Nanginig ako sa takot at naisip ko na marahil ay may bahagi ng kanyang kwento na hindi ko pa lubusang nauunawaan. Sana ay may makinig sa kanya at makinig sa kanyang kwento upang sa wakas ay magkaroon siya ng kapayapaan. Sa kwentong ito, natutunan natin na ang mga lihim ng nakaraan ay hindi basta-basta nawawala, lalo na kung may hinanakit na hindi pa natutuwid. Maraming salamat sa pakikinig, mga ka-creepy. Huwag kalimutang i-like at i-subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Hanggang sa susunod na upload, hindi natin alam kung sino ang susunod na magpaparamdam. Paalam, at sana'y hindi ka rin magising sa iyak
sa kalagitnaan ng gabi.